Hello guys! Hello Earth Sign! Hello Gemini, Libra, and Aquarius! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. Tayo general reading para sa lahat ng air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. First card natin is 31-4. Air signs. Posibleng may kapamilya ka na may pinagdadaanan na health problems, health issues, physical health problems, no? So, it's either grandparents, parents, kapatid mo siya, or kung ano man to. Okay? Isang mature woman, ang mature woman na to is it's either mayaman siya or it's either elder siya na pwedeng makatulong sa'yo para dito sa mga problema nyo sa health na to. So, ibig sabihin niya, if ever na may kapamilya ka na nasa ganyan na sitwasyon, kailangan niya siguro ng professional, ng doctor. Parang ganun. Dito naman sa courtship na to, may posibleng business partnership na ino-offer sa'yo na kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Like, for example, nalugi yung bakery na yon, tapos ino-offer sa'yo na anong tawag dito? Pasalo ba yun? Parang ganun, pasalo. So, ingat-ingat ka sa mga ino-offer sa'yo, especially today, or this week, or during Mercury retrograde. Kasi, hindi mo alam kung yan talaga ay para sa'yo, or yan ay temptation lang. So, ingat-ingat ka. Relationship, ganun din. Maging matatag ka sa relationship. Kasi, if ever may nag-o-offer sa'yo ng kasal, or may nag-o-offer sa'yo ng kung ano man na partnership, wag na wag kang mag-a-agree sa araw na ito. Or after ng Mercury retrograde, or after ng April siguro. Parang gano'n. Okay. So, relationship din, may mga reconciliation dito. May posibleng issues ng family, loved ones, or intimate relationship na posibleng maayos. Okay? So, it's either may reconciliation, may accepting apology, or pwedeng may mga encounter sila na mangyari. Crossroad, Queen of Pentacles, 22, balance. May iba sa inyo dito na air signs na posibleng hindi nyo alam ang gagawin nyo kung ano yung decision making nyo. May 3 ship ka. Number 3, matagal mo tong hinihintay. It's either nag-a-apply ka papunta ng abroad, nag-a-apply ka sa isang company, gusto mong mabuntis, gusto mong makabuntis, gusto mong bumuo ng pamilya, gusto mong mag-travel, gusto mong makabili ng sasakyan, or kung ano man to. Okay? So, dito sa barahang to, sinasabi na hindi mo alam sa araw na ito kung darating pa ba siya. 'Di ba? Ang dami mong hinihintay eh. Ang dami-dami mong minamanifest, ang dami-dami mong pinagpipray. Hindi mo alam kung darating pa siya. Okay? So, kung makikita mo dito, parating na siya, pero nandito ka sa crossroad eh. Hindi mo alam kung kailan. 'Di ba? So, kung makikita mo dito, nagdadalawang isip ka. Kasi number 2 din to, ito 2 din to, and medyo nagkakaroon ka na ng impatience, diba? Parang feeling mo, nako, ang tagal ko nang naghihintay, wala pa rin. So, kailangan ko nang mag-move on, kailangan ko nang umalis, kailangan ko nang baguhin yung gusto ko, kailangan ko nang i-let go, parang ganun. So, comment down below if resonated ka. Okay, Emperor. Okay. So, yon, makinig ka sa sinasabi ng intuition mo. Nandito yung intuition. Kasi, may iba sa inyo dito, air signs, Gemini, Libra, and Aquarius, na parang inilalagay nyo yung sarili nyo sa restrictions kasi to eh. Kahit sabihin mo na, nandun ako sa crossroads, may choice ako between left or right. Pero parang nilalagay mo yung sarili mo dito sa restrictions na, dalawa lang yung choices ko, it's either yes or no. Is either left or right. Dito sa barahang to, sinasabi na makinig ka sa sinasabi ng intuition mo. Okay? Intuition, kailangan mong mag-focus. If marami kang gustong malaman, medyo naguguluhan ka, confused ka, balisa, magtanong. 'Di ba? Kailangan mo ng dalubhasa.
It's either tungkol sa health issue, attorney bang kailangan mo, engineer ba, professional, magtanong ka, hanapin mo yung tamang information. Okay? And Page of Swords, huwag kang masyadong maniniwala sa mga sabi-sabi. Kasi, like, may sakit yung kapamilya mo. Tapos, may mga taong nagsasabi, dalhin mo dun sa ganyan, ganito. Mas mabuti na eto ay dalhin mo sa espesyalista, like sa doktor, kung may sakit siya. So, dito naman sa Page of Swords na to, mag-iingat ka sa kung ano yung kinikwento sa'yo, binabalita sa'yo. Mag-iingat ka din sa mga fake news, mag-iingat ka din sa mga fake offers, kasi meron ditong unrealistic offers. And huwag kang masyadong maging emosyonal. Timbangin mo yung sitwasyon, timbangin mo yung pros and cons, diba? Huwag nating madaliin. Okay? Okay, so dito naman, may posibleng mag-o-offer sa'yo ng trabaho. Okay? It's either business siya, partnership, teamwork, parang ganon. So, if today may matanggap kang offer, it's either relationship offer, money offer, or kung ano pa man, doon ka muna mag-focus. Okay? Focus ka muna sa kung ano yung importante sa ngayon. And then, hanapin natin yung katotohanan. Kasi minsan, di ba, mga fake yung mga offer nila, lalo na sa mga nagiinuman dyan, na like, naghahanap ka, sobra kang eager ka na makahanap ng trabaho, tapos yung kainuman mo, sasabihin sa'yo, alam mo, doon sa ganito ganyan, may hiring doon, ipapasok kita. Kwento lang pala yon. Tapos biglang umasa ka na, the other day, nagpa-process ka na ng papeles mo, hindi naman pala totoo. So, yun, focus ka, hanapin mo yung clarity. Kasi, hindi naman dapat na lahat ng sinasabi sa atin is paniniwalaan natin. Lalo na sa usaping trabaho. As long as na hindi mo pa nakikita ng personal, yung HR na yon na nag-hire, huwag kang magbibitaw ng pera na mag-a-advance ka. Ito yung placement fee, ito yung bayad sa ganito, ganyan. Okay? And sa relationship din, ganon. Huwag, halimbawa, isang beses lang kayo nagkita, tapos o-offeran ka ng kasal, maniniwala ka agad. Nako, mag-isip ka, okay? Sumunod ka sa sinasabi ng intuition mo, focus ka, research. Dalawa yung baraha, 3 of Pentacles and then Hermit card. Sinasabi na magsaliksik tayo, maghanap tayo ng tamang kwento, tamang impormasyon, tamang balita. Kasi minsan, sa mundo ngayon, puro na lang fake news, 'di ba? So, yun guys ang sinasabi ng baraha. Thank you and see you again. Bye!